Meron tayong bisita ngayon na isa sa mga OG chefs na matagal na natin pinapanood. Siguro naman nakita nyo na sa title, sa thumbnail. Mga marami sa atin sa kanya natuto at nagkaroon ng interest sa pagluluto eh. Isa siya sa mga host ng sikat na cooking show. Nakatok. Tsaka yung show niyang Quick Fire. Naalala nyo ba yun? Naalala nyo? Ako naaalala ko yan pare. Please welcome ang ating guest, si Chef Rosebud Benitez Velasco! Woo! Grabe naman yung intro mo. So, anong ginagawa niyo sa Malabon, Chef? Talagang binisita kita. Ay, binisita niyo ako! Talagang matagal na kita hinahunting. Ah, talaga? Oo, gusto ko talagang mag-guest dito sa'yo. Ayun naman pala. So, eto na, di ba? So, yes. Alam niyo naman dito sa back of the house natin, ang ginagawa lang naman natin dito ay nagluluto, tapos magkukwentuhan sa dulo. Ano sa totoo lang, Chef, pinapanood ko kayo dati. Alam ko, nung bata ka pa. Nung bata ka pa, pinapanood mo ako. Lagi ko naririnig yan eh. Medyo, pero mukhang hindi naman nagkakalayo yung edad natin, Chef. Mukhang mas matanda pa ako sa'yo. Kaya masayang-masaya ako na nandito tayo ngayon. And dahil 5 taon ko nang ginagawa to, ayoko nang magluto. Ang magluluto na lang dito ay si Chef. Hindi, joke lang. Siyempre magluluto, tulungan ko pa rin naman siya magluto, di ba? Pero, yun nga, ang gagawin natin, luto, kwentuhan. Simple-simple, alam na alam nyo na to, di ba? Di ba? Di ba? Yes! Luto na tayo? Luto na tayo. Okay. Let's go. Tara. Para ngayon, ang lulutuin ko for you, of course, ay aking stir-fried spicy beef Thai basil. Spicy beef Thai basil. Yes, yun. Ganto. Kayo magluluto, tutulong ako. Okay. Ano mo ako ngayon? Kumbaga, OJT mo ako. Actually, kasi makikigulo kasi dito sa kusina mo. So baka humingi ako ng tulong. Ay, walang problema. Wala akong problema. Luto na tayo. Okay, game na tayo, Chef. Itong recipe na to actually is it's a good dish. Talaga itong niluluto. Tsaka talaga ito ay pwedeng maging bestseller sa mga restaurant. Tapos since ito ay stir-fry, mabilis lang to. Mabilis lang to. Pero pinakagusto natin sa mga restaurant, masarap na mabilis pa, di ba? Of course. Ako talagang kilala ko na mabilis sa yung niluluto ko. Yeah. Para mas marami tayong panahon para sa ibang mga bagay. Tama. Okay. Okay, simulan na natin to, Chef. Simulan na natin. First of all, kailangan muna natin i-prepare yung ating ingredients. Okay, kailangan kunin ko na to. Ay, yung garlic hindi na. Ipa-pound ko na lang yan. Meron ka bang mortar and pestle? Ay, meron po. Ay, grabe naman. Ito, Chef. Grabe naman, ganyan kalaki talaga. Ay, malaki po ba? Teka, seryoso ba yan? So, ilalagay dito, didikdikin. Oo. Ako na. Ay, sige po. Ito lang, onion. Sibuyas. Ito na lang okay lang ba? Sige po. Para hindi ako maiyak. Anong hiwa po to? Medium dice. Sige po. So, ang kailangan ko lang dito, mga 10 pieces of garlic cloves. Marami siyang garlic, ha? Mahilig ako sa garlic kasi. Ako rin po, kasi takot din ako sa aswang, eh. Tapos, kailangan natin ng sili kasi nga, spicy beef. So, mahilig ka ba sa manghang? Ay, oo naman po. Magkakasundo tayo. Ay, wait lang, Chef. Dalawang klase yung sili natin dito, no? Ito yung totoong siling labuyo. Tapos ito, yung tinatawag nating labuyo na hindi naman talaga na labuyo. Ang problema kasi, ito kasi, at least dito sa atin sa Maynila, no? Ang hirap na humanap nito, eh. Oo, totoo. Mahirap na. Ang Nainuunahan- lagi ito, yan. Yan nakikita. Maanghang din naman to, pero ito, mas Matindi yan. matindi to. Actually, kung di ako nagkakamali, ano to Taiwan chili na to kung di ako nagkakamali. Oo, yes. Tinatawag sa kanya. Tapos ito, nakukuha mo lang to, kapag nagtinola ka, bumili ka ng dahon ng sili. O, tapos hihimayin mo pa yan, ganyan. Actually, nung bata ko, may kwento ako dito eh. Kala ko kasi to, yung aratilis. Kinain ko. Totoo, seryoso. Tapos siguro mga 3 years old ako, 4 years old sa kapitbahay. Pagbalik ko ng bahay, talagang iyak ako na iyak. So, pinakain ako ng maraming asukal ng yaya ko. So, kailangan ko lang i-pound to together. So, mahilig ka sa manghang. Yes. Okay lang. Tanggalin ko muna yung ating Stem, okay. Please. Pakitanggal Natin na. yan. Okay, sige po. Bago natin i-pound. So, Sige. mga around 2 siling labuyo. 2 labuyo. Tsaka 2 na rin yan. Dalawa Kaya? nito. Kayang-kaya, Chef. Kaya. Kasi baka mamaya, Naku, so, makikita niyo ako, hindi ako pagpapawisan dyan. Pero yun pala, Chef, may tanong ako. Since nagpa-pound ka niya. Papound ko lang to into a fine paste. Bakit nagpa-pound rather than icha-chop? At this one kasi parang lumabas lalo yung flavor ng ating chili together with the garlic. Diba? Parang kasi magiging parang fine paste siya. When you make this into a fine paste, parang talagang mas lumalabas kasi yung juices ng garlic natin together. Yes, kumakatas. So, together with our chili. Gusto natin yon. Pero doon sa mga nanonood, syempre, kung ayaw nyo na masyadong maanghang, pwede nyo namang i-reduce yung number ng sili. So, ganun pala, Chef, kapag pinound mo, talagang mas lalabas yung lasa niya. Yes, talagang mas lalabas yung lasa niya. And that's what we like. Tsaka parang for me, therapeutic siya. Tama. As long as you're doing it naman for a small batch of people, kung konti. Pero syempre, pag restaurant, kailangan mo na ng food processor dyan dahil talagang lalaki mga braso natin. Tama. Which is a good thing kapag malaki ang braso. Why not?
Sorry, hindi ako masyado makaano. Ninong Ray, nasa starstruck ako sa'yo. Grabe naman yun, Chef. Oo, Ako nga nasa talaga. starstruck eh. Chef, alam niyo ba, may kukwento lang akong konti. Ano yun? Meron lang akong tropa. Hindi ko napapangalanan kasi baka nanonood siya ngayon. College siguro to, or after college. Sabi niya sa akin, ano ba, crush na crush ko si Chef Rose. Oh! Talaga ba? Oo, sinabi niya yun. Ano, name drop ko ba? Oh, Sino wag na? wag na. Pagpulo mo lang sa akin. Si Ray. Kaklase po namin yun nung high school. Totoo yan, Chef. Talaga ba? Walang halong biro. Pag gusto, papuntahin ko. Hi, Cute naman. Totoo yan. Ang galing. Nakakatuwa nga. Sayang wala siya ngayon dito. Anyway, Chef, okay ba to si Boyes natin? Yan, okay na yan. So, this is also good. Okay. Fine paste na siya. Rough lang naman yung ano na, rough paste lang naman. And then we need, ito na rin yung ating sitaw. Sitaw. So, ano lang, konti lang naman. Paano pong hiwa dito? Pang sigang? O pang gising-gising? Gising-gising. Gising-gising. Oo, So, medyo mas gising-gising. maliliit Mas po ng maliliit. konti. Okay lang na ikaw inuutusan ko. Opo Pero naman, utusan ko rin Chef. ako, sabihin mo anong kailangan mo. Wala, Chef. Dish mo yan eh. Wala naman, dish ko to. Tama. Oo. Yan na Okay. lang naman ay pe-prep eh. Oo, kasi nandito na tong, tsaka yung mga sauces pala. Yes. Wait, kailangan ko ng, Soy sauce. Ito po, Chef. ito ang soy sauce Yes, natin. opo. Okay, oyster sauce. Nor oyster sauce ang gagamitin Oo. natin. Kailangan ko rin ng, dami ko pa, sige, ano iba na nga. Kailangan ko kasi, Sige, Chef, labi mo kukuha na. ako as sugar, tsaka Puti fish sauce. or brown? Puti. Tsaka Fish ano po? sauce. Fish sauce. Patis. Andito po ang ating patis. Okay. Yan. Sige, Okay. tsaka kutsara na lang at bowl. Sorry, hindi ko alam kung nasan yung mga gamit mo kasi. Okay lang po, okay lang po. Sadya namin yan. Oo nga. Mabilis po ako. Dati ako nagbabasketball talaga eh. Talaga ba? Hoy! Parang natawa sila. So, magkakaibigan na kayo? High school pala? Trabaho na pera-pera lang to. Actually, ito si Alvin yan. Kaklase ko po ng high school yan. Yung sinabi ko pong may crush sa inyo. Tropa namin yun. Ano ulit ang pangalan? Si Ray. Yeah. Maliliit, Mas ganyan? maliliit, oo. Okay. Bin, hindi mo mapipili ito. Ang liliit na yun. So, lalagay ko lang dito yung pang sauce natin para ipe-prepare ko na lahat ng ingredients. Yan. Kasi nga, pagka stir fry, maganda yan, mabilisan, dapat naka-mise en place na lahat. Tama. Diba? Sa bahay lang nangyayari yung Tsaka mo palang hahanapin yung ingredient kapag kailangan mo na. Kasi Ay, ako nga hindi kahit sa bahay. nag-mise en place kayo? Oo. Yan ang totoong chef. Ako hindi, bote-bote. Naka-mise en place talaga ako. Kasi kapag nagluluto ka, yung nasa harap mo, Aha. Rico Blanco mo yan eh. Your universe. Oo. Sa'yo yan. Sa'yo yung sa'yo yung lugar na yan. So, kung paano mo mas magiging enjoyable and madali para sa'yo yung trabaho, yun yung gagawin mo. Yeah. Tsaka what works for you talaga nga. Tama. What really works for you. Yan, patis Making malabon yan, sure. chef. Opo. Ano ang difference ng patis malabon sa mga ibang patis? Oh, ang pagkakaiba po niya, kilala ko po yung may-ari. Close kayo. Pero sa lasa pareho lang. Yeah. Pero meron siyang, may particular eh. Deep yung anggo. Tama yun. Yung parang borderline mabaho tsaka mabango. Okay. Nagaganon siya. Okay. So ngayon, ginagawa niyo yung sauce natin. lang. So this is just, nilagay ko lang oyster sauce, soy sauce, tapos meron ng fish sauce at asukal. Asukal. Yan ang gusto ko. Para mabalanse yung mga flavors ng ating sauce. So ito ay Thai dish tong ginagawa natin. This is a Thai dish. Oo. Pag Thai lagi may konting tamis eh. Meron, oo. Kaya masaya ako sa sa mga pagkain ng Thai kasi matamis na adobo. Mahilig ako Matamis sa ang ganun. panlasa mo. Yes, opo. Dahil sa Matamis at tatay ko. maanghang. Matamis at maanghang. Kukuha ko ng tubig, pwede bang dito na lang? Doon, So, ito. Yeah. This one, talaga. So, de-dissolve ko na yung ating... Sauce. Alam niya na agad yung quantity na gagamitin niya sa sauce. Whereas tayo, pag gagawin natin yan, tatantsahin mo bawat ingredient. Alam mo, kami for example, gagawin tong dish na tong for the first time. At walang problema doon. Oo, Eto, walang gagawin problema. nyo kung sanay na kayo. Yes, totoo. At saka lalo na pag nagre-restaurant ka. Yes. Hindi po pwedeng basta-basta lang. Hindi, Or kung hindi. ano-anong ingredient lalagay mo, it has to be quantified kasi yung Tama. costing mo. Costing tsaka yun, Oo. higit sa lahat yung consistency ng lasa. Consistency ng lasa, di ba? Hindi pwedeng, sino nakaship na kusinero ngayon? Iba-ibang- Ay, kakain ako. Siya yung naka-duty ngayon. Hindi pwedeng ganun. Kahit ako dati sa restaurant, nag-head pa po ako. Kahit anong sabihin ko, kapag sinabi ng mga kusinero, chef, ito yung nasa libro eh. Oo. Sige, sundin niya. Susundin nasa mo libro. yan. Oo. Kasi pagka pumalpak, patay ka. Tama, Diba tama. sa lasa. Tapos pagka halimbawa, nagkaroon ng discrepancy sa costing, Yun ang patay ka din. pinakamahirap. Diba? Tapos ano yan, yung mga discrepancy sa costing na yan, hindi naman lumalabas agad dyan sa Oo, hindi unang araw, agad-agad. unang linggo, Oo. hindi. It adds up. Pag inventory na, bakit parang ganito? Ito kasi yung, akala kasi ng iba, kunyari, sa isang restaurant may standardized recipe. Akala nila,
ganun lang kadali, o susundin nyo na lang to. Ah. Hindi eh. May una sa lahat, disiplina sa pagsunod. Totoo. Iba yun. Pangalawa, hindi lang naman kasi ang pagluluto, pagdadagdag na ng ingredients together eh. Hindi lang siya ganun kasimple. That's right. Oo. Diba? May puso rin. Kailangan may puso. Importante yan. Kaya pangit pag nagluluto ako ng bad mood ako eh. Ayan. Tama yan. Tama Diba? yan. Pangit talaga. Lalo na pag baking, pumapalpak talaga. Yes. Pagka ganun. Totoo Kailangan yan. talagang nandun yung pagmamahal mo sa ginagawa mo. Ang pagluluto ay hindi lang purely mechanical. That's true. Hindi talaga yan. So kahit may standardized recipe ka sinusunod sa restaurant, pag wala yung puso mo doon, o pag bad trip ka, wala talaga eh. Also, isa pang gusto ko i-discuss dito, pagdating sa consistency, pagkakaiba ng mga produktong dumarating sa atin. That's right. Diba? Oo. Minsan yung bawang hindi masyado matapang. Oo. Yung sili hindi masyado That's maanghang. right. Oo. So kailangan mo mag-adjust, di ba? Totoo. Yun ang mahirap. It Pag takes nag-iba ka skill. bigla ng supply. Yan! Yan! Tayo Oo, tayo dito. yari yan. Okay, chef. Sige, Anong next natin? Mag-stir fry na ako. Yan ang sinasabi Ito ko. na yung ating mantika. Ayan, kukunin ko na. Tapos paano ba binubuksan to? Ba't ayaw? Wala naman siya. Wala naman. Mga gumanon eh. Hindi naman. Hindi naman pala siya ganun kalakas talaga. Okay. Etong kalan na to, chef, ito yung pang-fiesta. Natakot ako. Pero etong kalan na to, Pang fiesta. pang-fiesta po yan, pero ang akala kasi nung iba, high-pressure stove to. Oh. Hindi. Kasi ang high-pressure stove, mainit yan. Zzz. Oo. Kaya ka nag-ayaw mo ng ganun kasi maingay sa audio. Oo. Pero given the chance, gusto mo sana. Oh naman. Meron kami maliit na high pressure dyan actually. Talaga? Paminsan-minsan, Kasi diba? masyado na siya mainit. Sige, chef. Sige, Ulitin chef. natin. Ganyan. Unahin na natin tong ating paste ng Chili and garlic chili paste. and garlic. Yan ang maganda kapag wok eh. Pagpalo ng ingredient sa Oo. mantika, amoy agad. Wawaringan ko na yung mga nandito. Baka sumakit ang mata nyo. Feeling ko lang. Medyo marami-rami sili nilagay natin eh. So chef, total stir fry yung ginagawa natin. Meron ka bang konting tips sa Pag stir fry, ayun, katulad nga ng binanggit ko kanina, importante, naka-mise en place ka na. Kasi gusto mo nga, mabilisan yung luto. So pagka hindi pa naka-mise en place, tapos mabilis ka magluto, wala, masa-stress ka na. Tama. Kailangan may dadagdag ka pa dyan, hindi ba? Lalo po kung wok ang gamit, kasi ang Oo wok nga. sobrang nipis talaga. Sobrang nipis, ang bilis nga uminit kanina eh. Ito na, lalagay ko na ngayon yung ating ground beef. Ground beef. Okay, so ground beef. Pwede po bang palitan ng ibang protina yan, chef? Pwede kang gumamit ng chicken, pwede rin naman pork if you like. Depende yan sa preference mo. Pwede yan. Pero syempre, para mas lumevel up ang lasa, lalagyan natin ito ng... Alam ko yan, no? Real garlic and chicken seasoning. Nor, sure lasap, pare. Matindi to. Actually, bagong product to na baka hindi pa kayo familiar with, pero give it a try kapag nakita nyo, di ba? Yes. Chef, ako na maglalagay. Sige, pakilagay Sabihin na. mo pag ano na, Ayan. na. Okay, that's good. konting-konti lang yun, chef, pero ano yan? Ang bango na, lalo. Ang bango na lalo. Lalong bumango. O, ngayon, lagyan na natin yung ating, Onion. Onion at Sitaw. pwede mo nang isabayan yung sitaw. Yan, ito Ayan, yung okay. sitaw natin. Ano mo, chef? Yung iba, karamihan gumagamit ng bench scraper para dito sa bagay na to. Nang alin na? Bench scraper, yung plastic na gano'n. Oo nga, oo. Ayaw mo? Hindi ko siya mapasok sa sistema ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro no? kaya nila ginagamit yun kasi ngayon may talas. Yun nga Diba? eh. Oo. Parang gusto ko minsan nasasaktan eh. Talaga ba? mas masarap pag may sakit ng konti. Konti lang, Oo. diba? Chef, yung nilagay natin na sure lasap, sa totoo lang, ano to eh, eto sabihin ko lang, ang isa sa pinakamahirap na bagay, and I'm sure alam mo to, chef, pinakamahirap na bagay sa restaurant ay consistency. Totoo. Consistency in both quality and pricing. Totoo. Diba? Totoo. Kasi post-pandemic prices, medyo malayo na siya eh. Alam mo yun sa pre-pandemic prices. Talagang kailangan nating mag-adjust. Aside from that, ang gulay, ang karne, Ang mahal. Tsaka, depende sa supplier yan. Oo. Ang bawang hindi isa rin lasa yan, ha? Ang baka hindi isa rin lasa yan. Nag-iiba-iba yan. So yung paggamit natin ng Norsure Lasap, ini-ensure na nandun yung consistency natin sa lasa, consistency natin sa costing. Totoo. Tsaka bukod doon, ang hirap mag-kusinero siya. Very physical ang trabaho ng pagiging kusinero. So, pampadali ng buhay. Di ba? Totoo. Wala ka masyadong i-chop. Wala. Wala masyado. Di ba? Nababawasan yung mga kailangan mo i-chop para mas Tama. maging masarap yung niluluto mo. Tama. Hindi kasi pwedeng mababa yung costing mo, tinipid mo. Kasi magre-reflect yan sa Oo, quality ng ingredients, sa quality ng dish, 'di ba? May mga paraan na pababain yung costing pero yung quality natin andun pa rin. That's right. 'Di ba? Oo. Okay, lagyan na natin ng sauce.
So diretso lang siya doon. Diretso lang, oo. Ang daling lutuin ito, ah. Sobra. Wala lang, gisa-gisa ka lang Actually, ng konti. napatagal pa nga dahil nagkukwentuhan tayo. Tama. Can you imagine kung wala tayong kwentuhan nito? Kanina pa ako Kanina tapos. pa. Nasa plating na tayo dapat. Tama. So, di ba, pag mga restaurants, yun ang mga gusto natin, yung mabilisan para hindi masyado matagal naghihintay yung customer natin, di ba? Tama. Kung tawagin sa Pilipino, yung short order. That's Alam mo right. yan, yung niluluto on the spot. Titikman ko lang. Sige po, Para kutsara. Meron Meron na pala. ako. Kasi papatikim ko sa'yo, baka mamaya mapahiya ako sa'yo. Hindi naman yan. At siyempre nag-expect pa ako, may susunod pa to. Siyempre naman, di ba? Ikaw mo, chef. Nainggit ako. Okay. Kamusta? Hindi ganun kaanghang. This is good. Tanggalin na natin off heat. Patayin na natin to. And lagyan na natin itong Basil. basil. Yan. Chef, maraming bilis, diba? klaseng basil eh, di ba? Yes. So, ano yung specific na basil na gagamitin dito? Dapat kasi Thai basil. Yan. This one. Pero pwede naman kung wala kayong makita ng Thai basil. Kasi this is a Thai dish. Pero kung wala kayong makita na Thai basil, just use kahit yung mga sweet basil, Italian basil, it's fine. Hindi Kahit natin- ano naman. Oo, pero siyempre pag nasa restaurant ka, kung halimbawa, ganun na yung sinimulan mo na ginamit, dapat yun na yun. Dire-diretso All na. throughout. Oo. Producer, ano pong basil tong gamit natin ngayon? Meron po tayong Tayong ginamit natin. Ito yung Thai. Okay, Ito very yung good. parang ano eh. Kasi Italian yan. Mas parang, malalaki. Mas malalaki. Okay na to, pero gagawin ko lang yun. Gagawa lang ako ng itlog. Okay ba? Itlog! Ay, sige po, chef. Okay lang ba? Ilang itlog, chef? Dalawa lang. Apat na to. Dalawa lang naman tayo eh. Apat na yan, chef. Anong gusto mo sa itlog, chef? Maayos yung side up o yung medyo tostado? Tostado yung gilid. Pero gusto ko medyo runny ng konti yung Yolk. Yolk. Ah. Ikaw ba tostado lahat? Nung bata ako, share ko lang ng konti. Nung bata ako, isa sa mga hirap na hirap akong gawin is yung pagluto ng perfectong sunny side up tulad na nakikita mo sa mga pelikula at cartoons. Na-realize ko, pagtanda ko, kasi nangyari, nasusunog na siya. Pero yung taas, ganyan, ganito. Pagtanda-tanda ko, mas gusto ko na pa rin nasusunog. Na-realize mo, hindi mo rin pala gusto yung lasa. Hindi ko pala gusto yung parang... Yung texture, di ba? Like, ang plain. Diba sabi nga nila, yung mga tiklop-tiklop daw ng toke nung araw, no? Yes. Ang katumbas daw nun ay kung gaano karaming egg dish yung naluluto mo. So, kung Oo, mas pino yan, mas malupit ka. Mas magaling ka na, chef, pag baspino. Hindi na ata ina-apply yung practice na yun ngayon, I'm not sure. Iiwanan mo lang yan na ganyan. Matutos na yung gilid, tapos kapag natusta siya, kakalas siya ng kusa. Yes. Ako gusto ko talaga yung ganyan, yung Nagbabubbles? nagba-brown yung edges. Plating na tayo, chef. Plating na tayo. Pwede Sige na po. to. So, Iyan. kanin. Kailangan may kanin tayo. Hala! Siyempre meron. Meron. Bago sa akin to, hindi to kahapon pa, ha? Okay, lagay natin. One side na lang. Malakas ka ba magkanin? Yes. Hindi, ang totoo niyan, gusto ko. Kaso may, may diabetes kasi ako. Nako, bawal. Bawal. May diabetes ka na. Matagal Anong na. type? Type 2. Matagal na, Oh chef. my God. Since 18 ako. Nasa culinary school ako nagka-diabetes. Muntik ako mag-shift dahil dyan. Nakakalungkot eh. Pero wala, ganun talaga. Pero kumakain ka pa rin ng white rice? Hindi na. So yun na nga nakikita nyo na kinakain kong kanin sa vlog, yun lang talaga yun. Imagine mo, chef, luluto ako kaldereta, tapos quinoa yung gagamitin ko. Baka hindi nakakatakam para sa kanila yun. Kare-kare, tapos quinoa, alam mo yun. So, konti lang naman, nababawi Kahit brown naman. rice ba, malakas pa rin ang Malakas sugar? mga spike, opo. Nako, kaya okay lang yan. At least you're watching your health. Nakita Importante nyo, yan. ganda ng katawan ko. Actually, You nakita kita, sabi ko, hindi ka naman pala mataba. So, Hoy! Hoy! hindi. Hoy! Kahit yung kasama ko, sabi ko, hindi pala po siya ganun kataba, no? Thank you. Oh, pumayat ka ba? Hindi po, tumababa pa ako ng lagay ng... Hindi, pero hindi. Kasi syempre, pagka nasa TV ka, it adds pounds ka nga. Yes, mga around 10. 200. Dami! Dami! Ayan, ilan yan? Ito. Ilan pag tinotal mo, 200 pounds yan. Hindi, pero we were expecting talaga na mas malaki ka. Ay. So, fairness. Anyway, mag-plating na tayo. Mag-plating na tayo. Lagyan na lang din natin dyan. Wait, ano ka ba? Nagda-diet ka pati sa protein o hindi naman? Sabi ko, payat ako eh. So, dagdagan mo na. Tusta talaga siya Yan! dahil tagal. Okay. Sa ibang tao, pag tinignan nyo, sunog. Hindi Oo, masarap yan, masarap promise. yan. Kasi I guess it's the texture. Yes. Diba yung texture na? Ang pagkain ay hindi lang kung ano yung lasang nalalasahan mo, kundi pati yung mouthfeel. Yan, loob ng cheeks mo na yan, sobrang sensitive yan. Ramdam mo lahat ng texture dyan. Oh, ang ganda ng lutong. Saan to, chef? Sa Sa kanin? gilid na lang. Di na.
Yan. Ayan. Tapos, Okay. chef, wala nang garnish to? Ganito Well, na lang? pwede pa tayo maglagay ng basil kaso naubos ko pala. Meron pa ata tayong meron pa basil, ano? Meron pa? Pwede naman. At kung meron ka rin, pwede ka maglagay rin ng lime or something kung may lime tayo. May lemon tayo dyan? Lime? Ganyan? Bukod- Ay, sorry. Sorry, Bukod naman po. Sorry, hindi ako marunong. Doon naisip ko rin yun. Tapos dito yung, lagay mo na lang dyan. Di na? Yan. Dito, sa gilid nitong... Nakita mo yun? Meron talagang specific na ano eh. Ako, ganon. Ikaw, iniitsa mo lang. At ito na nga ang ating, chef, mahaba yung title eh. Ikaw Ang na. ating stir-fried spicy beef Thai basil dish. Naubos yung ano ko doon, English ko doon. English ko kasi hanggang 4 na salita lang eh. Tapos nagko-collapse ka naman. Mamaya. Pero mukha naman siya masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumo ko muna. Konti lang. Okay, chef, tikman na natin to. Pero ano yan? natin. Meron tayong prick nampla. So, kung gusto mo, Prick lagyan nampla. ko. This is just fish sauce na merong mga chilies din. Patikim nga ako konti, chef. Konti lang naman. Diba? So, hindi konti lang Okay. lagay mo kung gusto mo. Sige, chef. So, sa itlog siya nilalagay? Pwede rin dito. Actually, kahit saan kasi ito naman yung kanilang all around seasoning. O, Okay. kung may ka sa like me, sa manghang. Lemon? Ay, hindi. Pwede naman. Pwede squeeze ng lemon yan. Sige. Yan. Yung buto para may challenge. Tatawad mo dyan. Ganito, chef, ha? Gagawin ko muna. Gagawin nyo. Pare. Yan, the perfect bite. Tapos, lalapit nyo dito. Aamoy nyo ng konti para makahabol lang si Ian sa camera. Tapos, subo. Okay. Ito. Ganito siya Sige, sige. in application. Pare. Yan, the perfect bite. Ang tunay na nasasarapan, yung mukha niya parang nagagalit. Offended na offended yung itsura niya. Ganun siya. Hindi nakangiti? Hindi nakangiti. Talaga ba? Ewan ko, baka ako lang. Pare, yan ang the perfect bite. Yan. Amoy. Kain. Suntokin mo ako. Kaya sinuntok ka. Masarap. Sarap, di ba? Tama nga na hindi masyadong maanghang. Di ba? Tamang-tama lang siya. Ano to? Ito yung general na anghang na makakain ng karamihan. Oo, tinned na siya. Nandun siya. Pero it's something na very acceptable. Konting-konti lang. Tama, Yes. tama. Sarap nito. pa. Nagulat. Sarap pa. Tsaka ang dali. Sobrang dali. Super easy. Ang liit ng effort na pinasok ko, pero yung payoff, ang laki-laki. Tama. Di ba? Yan ang gusto natin. Yun ang gusto natin, Yan ang di gusto ba? natin. Hindi nag-hirap tayo at lahat tapos hindi ka naman masyado natuwa. Tama. At sure na masarap to kasi syempre ginamitan natin ng Norsure Lasap, di ba? Totoo. Eto gusto ko lang linawin. Ang Norsure Lasap ay yung dating roast tip. Etong roast tip na to, noon ko pa ginagamit sa kusina. As in, noon na noon pa. Maaring hindi kayo familiar kasi yung mga, parang ano siya ginagamit siya sa restaurant talaga. Restaurants, mga industry people. Yes. Hindi siya sa bahay. Hindi siya masyado ginagamit sa bahay kasi dati big packs yan. Kilo-kilo yan dati. Yes. Nung araw. Nito lang yun. Sorry. Matanda na kasi ako kaya lahat ng nakaraan. Grabe nung araw. Lahat ng araw, 4 days ago, nung araw na agad yun. So, matagal na tong product na to at matagal na siyang ginagamit ng mga nasa industry talaga. Yes. And ngayon, ikaw, meron kang small business, pwede mong even kahit nasa bahay ka, pwede mong gamitin yan. That's true. Pero ako naniniwala ako na dahil ginagamit ko nga siya noon pa. Specifically, share ko lang, ginagamit ko siya sa roasted chicken. Nilalagay mo sa Sa rub. Sa rub niya. Oo, doon ko siya nilalagay. Ang sarap talaga. Promise. So, pwede nyo gamitin to. Pwede nyo paglaruan tong bagay na to. Kasi parang pwede mo siyang ilagay sa kahit anong bagay at mai-elevate niya talaga yung lasa. Hindi ka na mahirapan, Yes. Timpla-timpla pa ng kung ano-anong mga spices or whatever. Tama. Without adding too much cost and too much effort. That's diba? right. Yun naman talaga yung gusto natin di ba? Kasi Totoo. gusto nating magluto ng masarap na hindi masyado nahihirapan. Para hindi tayo masyadong pagod at marami ka pang magawa sa buhay mo. Totoo. Diba? At saka bukod nga doon, very cost efficient. Di ba? Pag nagtayo ka ng restaurant, ito ay business pa rin na kailangan mag-survive. Di ba? Hindi ito charity, hindi ito kung ano man. Pero Hindi sa ito bahay- hobby. Hindi ito hobby, Totoo. Kailangan kumikita kayo. Oo, kaya dapat yung mga cost-efficient na products, nilalagay talaga natin yan. Pero kung nagluto ka sa bahay, sige, lagay mo lahat. Tulad ng ginagawa ko dito, di ba? Lagay mo na lagay lahat, di ba? Pero mag-iisip ka na pag ito ay pang negosyo na, di ba? So, kain muna tayo. So, maya-maya, magkukwentuhan tayo, di ba? So, Yes. Chef, doon na tayo. Talagang umalis. Wala na. Sorry. Amin to. Ang sarap, pare. Ha? Tara dito, chef. Chef!
Kamusta? Mabuti naman, Buti Ninong naman. Rai. Napakasarap Mabuti. po ng niluto nyo. Ay, talaga? Totoo ba yan? Hindi mo Totoo. binobola? Totoo. Nakakatawa. Buti ka pa yung anak ko, hindi masyado na-appreciate eh. Lagi mababa yung rating ko sa anak ko. Buti ka pa na-appreciate mo. Actually, kung nakita niyo yung plato kanina, hindi na namin hinugasan, dinilaan ata ng mga tao dito eh, di ba? Pero promise, masarap siya. And again, ang liit ng effort. Yes. Ang sarap nung payoff. Pero hindi naman pagkain ng masyadong pag-uusapan natin. Oh, okay. Sabi ko nga, ang series natin to ay Back of the House. Mm-hmm. Back of the House, pagdating sa restaurant, hindi to nakikita ng karamihan ng tao. Tayo yan. Yes. Mga kusinero yan na nagtatago sa likod. Kumbaga, kung nakikita nyo yung dining lang, Na maayos. chaotic yan sa likod. And what I found is, karamihan ng taong mga nakausap ko dito, chaotic din yung nasa likod. Yes. Oo, like, hindi simple, hindi straight yung takbo ng buhay eh. No? Bibihira yung suwabe. Yeah. Baka nga non-existent eh. Alam mo yun, diba? Yes. So, kilala kayo bilang isang celebrity chef sa TV. Na kilala na maraming tao. Crush nga kayo ng tropa ko eh. Tatanda ko na apelido lang, hindi ko na tatandaan. Ayan. So, hindi naman kayo like pinanganak na, celebrity chef na ako. May proseso yan. Of course. So, yes. gusto kong malaman. Ngayon kasi, ang main na ruta ay social media. Paano dati? Like, gusto ko lang malaman, paano kayo nagsimula na maging celebrity chef? On Paano TV. yan? On TV. Ano yan, nakakatuwa yan kasi I just graduated from culinary school that time. CCA. CCA, Yes. yes. Kakagraduate ko lang a few months. Tapos, parang somebody from my school contacted me na merong nagpapa-audition daw sa then GMA. Yung GMA QTV nun. GMA 7 QTV. So, nagsascout sila ng talents talaga for a show? Nagka-scout sila ng mga bagong culinary graduates. Yun ang nila, mga bata na culinary graduates. So tinawagan ako nung And ako naman, dahil game ako sa mga ganyan, kasi even when I was in culinary school, kasi na-visualize ko yung sarili ko na magkakaroon akong billboard. Sabihin ko, gusto ko magkaroon ng cooking show. Yung Manifesting, yun nga, manifesting. They call it now manifesting. Yung uso pa nung time na yun, The Secret. The Secret! The Secret! Diba? Pinanood namin yan. Diba na kailangan, anuhin mo na. Gumanon ako ng vision board ko. May vision board ka, ganon. So parang, nung tinawagan ako for the audition, game ako. Tapos I called pa some other batchmates. Sabi ko, lika, sali tayo. Kahit na yung tipong hindi sila yung tinawagan, parang sali tayo, wala lang. It was really just for fun. That's why I went to GMA 7. Sa GMA 7, nakita ko sobrang daming nag-audition. Tapos may mga babaeng parang models. Napatama ba ito yung auditionan ko? Yung ang gaganda, na parang fully made up, na pang-artista talaga. So parang ako, okay. Pero hindi naman ako nagpa-intimidate. Although yung mga kasama kong kusinero, parang, ano ba itong pinapasok natin? Parang hindi tayo bagay dito. Pero nag-audition ako together with my batchmates. Ang nun, parang pa nga lang parang look test pa lang. Papakita ka lang sa camera, sasabihin mo yung mga ganitong lines. Wala pang luto. Angle. Wala pang luto-luto nun. Tapos siguro mga umabot ng ilang buwan bago ko tinawagan ulit. So parang inisip ko, siguro mga 5 months. So hindi mo na inisip na tatanggap ka, di ba? Ako naman kasi, because I was younger then, I'd always just go na parang, sige, why not, di ba? Na wala namang mawawala, di ba? Pero nung mga hindi ako tatawa, sabi ko, baka hindi na natuloy. Pero after 5 months, I get a call back na for the cooking audition na. Tapos you were trimmed down already. From gano'ng karami? Marami, mga 100 plus talaga. 100 plus? Oo, mga dami talaga. Tsaka yung mga tipong, talabang chef tong mga Kasi sobrang gaganda talaga. Ganon. Mga chef, ganito itsura. Tama. I mean, yung parang, hindi ka pupunta doon na ayos na ayos. Kasi hindi ko niisip na talent na artistang hinahanap. Alam ko, di ba? Pag galing ka culinary school, so kung ano ba naman ang itsura mo sa culinary school, di ba? Although kahit na yung, eto na maayos na ako, ito na yun, sagad na yun, ha? So, ang in-expect nyo nung una, ay, magluluto kayo agad? Oo, magluluto. As wala, project lang pala. Project. Tapos yung pasasabihin ka ng lines. Tapos ang nakakatawa pa nun, kunwari nagluluto ka. Mas mahirap yung kunwari nagluluto ka. Tama. Pwede ba magluto na lang talaga ako? So parang, okay, sige, paano, kunwari, nag-chop ka. Sabi, yun talaga, ina-annotate mo while you're doing it. Pero wala kang ginagawa. Tapos, wala kang hawak na kutsilyo? Wala ka talagang hawak. As in, inaarte mo siya na gano'n. Okay. Pero it was fun. I enjoyed it lang. Pero
natatawa ako kasi kinakat ko na yung sarili ko. Ay, cut! Gaganon ako. So, natatawa na yung mga tao sa akin. Natatawa sa akin yung mga nanonood na ano. But anyway, I got the call back after 5 months or so, mga ganon. Na for the cooking part na. We were trimmed down. I think that time we were around 12 na lang. 12 from 12 100? na lang, oo. 12 na lang kami. Okay. Tapos we were grouped into parang threes. Oo, threes yun. Tapos mga challenges. May challenges na, pupunta ka sa ganitong ano muna, you're going to the market, bibigyan ka ng ganitong budget. So parang na kayo nagsushoot? Oo. Kaya talaga, bibigyan ka ganitong budget, magluluto kayo. Pero aside doon sa isipan may lulutuin mo, may kausap ka ng camera. Yung ganang ano ka na, nag-shoot ka na. So may crew na talaga to? May crew na. Ay, wow. Okay. Na. Tapos magkakasama kayo nung 12 o kanya-kanya team? Hindi, kanya-kanya. Tatlo by threes kami. Ang bigat. Hindi mo alam kung what they're doing, di ba? So just ako naman kasi, not everything, I just try to enjoy what I'm doing. If I fail at it, and na-enjoy ko naman, or di ba, if I don't, pero I try to do my best, di ba? I try to do your best according to my standards, but I did my best. Parang wala akong regret. So, ako na-enjoy ko lang din yun. Yung punta kami ng... Although kasi hindi pa kami magkakalala. So, hindi kami magkaka-drive. Diba? Dahil wala doon sa batchmates ko yung nakuha eh. So, parang all of us were like strangers to each other. Tapos biglang kailangan magkaka-group na kayo na magja-drive kayo na kailangan meron na kaagad rapport. May chemistry na agad, no? na agad. Pero nakakatuwa kasi nung time na yun, parang, I don't know, naging nakachika ko na kaagad yung mga ka-group ko. Kami tatlo na nag-audition kasama dun sa na pumasa dun sa tattoo. Kasi after nun, nagginawa na namin yun. Tapos siguro we get another call back after a month. Mga ganun pa. Matagal medyo din. mas mabilis na ng konti. Mas mabilis na ng konti. Okay. Kasi kailangan na nila kasi that was in 2004 pa 2005 na. Mag-ano na ng 2005 eh. Magsa-start na yung show. So medyo mas mabilis na. So after nung second callback, nung third, bumalik kayo. Oo. Ilan na lang kayo nun? O final cast final na. Yung tatlo? Kinuha na. Okay. Kinuha kami 6. Anim. Kasi different groups kami. Parang different groups. Hindi naman porkit ka-grupo ko, kuha na ka na. Basta pipiliin nila yung personality eh. They're gonna look at the personality, I think ha. Ganon. Yeah. Kung how you would farewell the camera. Yung ganon. Tapos nung tinawag kami, tanggap na ako. Imagine mo yun. Right then and there, pagkapirma mo, naisip mo ba na, ay wow, celebrity chef na ako? Hindi. Ano, like, Hindi mo maisip sa celebrity chef. Para ay may show. Ganun pero lang. kasi, lalabas ako sa TV, artista na ako, yun yung may isip mo eh. Hindi ko naisip na artista. Kahit naman, parang, siguro parang, makikita ko sa TV, but hindi ko naisip na celebrity chef. Hindi pa. Okay. It took time. Kahit nga siguro nung latter part na parang, okay, they think of me as a celebrity chef already. Okay. Oo, hindi naman, ganun. Hindi siya agad-agad nag-sink in, basically. Na Yun celebrity ba? chef? Oo. Okay. Hindi. Or siguro hindi ko lang siya masyado inisip kasi nga gusto Trabaho ko ata trabaho. to. Tsaka I was having fun. Hindi ko inisip more of the title. It's really, I just wanted the experience. Okay. Total, andito na rin lang tayo. Kasi ang dami naman talagang lumaki sa Katoke. Ano ang frequency nito nung pinapalabas siya? Ang Katok was just every Saturdays in the morning. Every Saturday. Oh, in the morning yun. Mga 11. I think it's before the news. Okay. Ngayon, sinushoot nyo ba 1 episode per week? O, kasi usually siksik yan eh. Yeah. Isang araw, gano'ng karami? No, every taping day we shoot 2 episodes. Kasi mahaba episodes namin eh. Tsaka Kasi pagluto, mahaba. Saka 6 kasi kami. Yeah. So lahat kami may niluluto. Lahat kami may spot. So Okay. medyo matagal, madugo siya kasi, matagal sa production kami, hindi ako babad. Like even if it's the whole day, hindi naman ako super babad. Kasi pag spot ko lang, pag intro lang, yung saka extra, dun lang. Maraming waiting, ano? Maraming waiting. Kasama talaga yun. Maraming waiting Kasama time. talaga yung bagay na yun. Pero you usually shoot 2 episodes. Long Okay. episodes yun. So, basically, nagtatrabaho ka a few days lang. May iba ka pang ginagawa na? Noong time na yun, yes, I was also doing, kasi nung time na yun, meron din kami yung family business. I was doing that. I was also offered in a restaurant. Actually, for Shangri-La yun na isang Spanish restaurant. Wow. I did it for a while, but hindi sumuwak sa schedule eh. Yeah. Hindi talaga sumuwak. Kasi even if I just work yung taping day, kasama ka rin kasi sa pre-prod. Yeah, may mga May pre-prod, meetings may meetings pa. din. May mga ganun eh. Wala namang Zoom dati. Walang Zoom. Ngayon you kasi have pre-prod to- sa Zoom na lang sa eh. Zoom, you have to go there. Tsaka yung pre-prod, it takes the whole day. Tama. Talagang, doon kasi, hindi ko nga alam na may ganun pa pala. Kasama pa pala kami sa creatives din eh, in a way. So, hindi nagsisimula at natatapos ang trabaho kapag nakaharap ka na ng camera? Hindi. Marami pa talagang something Marami sa likod. pa. Oo, marami pa. Tsaka kasi syempre, you also have to, before mo rin naman gawin sa show yung
recipe, at least you have to try it also at home, di ba? Yeah, It's something of that you're comfortable doing, di ba? Tama. Kasi mahirap mag-retake. Mahirap, oo. Tsaka syempre, nandun yung mga kasama mo, nakakaya naman. Tama. May mga kasama ka rin mga chefs, although we were all friends. Syempre, kailangan, pag nasa work ka naman, di ba? Tama. Try to be as professional as you can be. Exactly. Ngayon, balik tayo ng konti. No? Sinisimulan ko kasi agad kung saan tayo mas kilala ng mga tao. So, balik tayo ng konti. Paano ka, nagkaroon ng interest sa pagluluto? Kasi I feel like ang career or hilig sa pagluluto, hindi siya natural na dumarating sa tao eh. Kasi tayo, ang gusto ng pamilya natin, maging professional tayo. Like, ako personally, sabi nga ng tatay ko noon, hindi mo kailang magbayad ng mahal para matuto magluto. Pero sige, pinayagan nila ako. Pero may reservation sila. Pero kasi di naman siya nakikita talaga sa professional na di ba? Before pero good thing na pumayag din na mag-aral ka ng culinary and what. Pero yung interest muna, kasi bago education, interest muna. Saan nagmula yung interest? Actually, nung bata ako, ang background ko talaga is baking. I really loved baking. My mom would always enroll me pag summer. Lagi akong mayroong mga baking lessons. Wow, so, I really love baking na. Pero mga simple baking lang kasi I was young. Like, diba, grade school, cookies, yung mga chiffon cake, mga simple lang. Hindi na simple ang chiffon. Pero alam mo, yung mga simple lang. Hindi naman ako nagfo-fondant or whatever. Okay. Walang ganon. So, doon ako nag-start. So, I really liked it. Yung cooking, matagal talaga yan dumating sa akin. Kasi, nung hindi pa ako nag-aaral ng culinary school, matalsikan lang ako ng mantika, takot na takot na ako. Ayoko nagpa-fry ng egg, ayoko nagpa-fry. Kahit na hindi ako mahilig. Nag-fry kayo? Oo, tsaka hindi talaga ako mahilig. Then, it came to a point na, okay, kasi kailangan ko magkaroon ng career. So, inisip ko, gusto ko na kailangan may career ako. This is coming from, kukwento ko ba? Mahaba ito kwentuhan talaga, no? Kasi ang background kasi nito, I was, parang, I didn't get to finish school because I got pregnant. I was married young, yung gano'n. Tapos, I separated. So, nung nag-separate ako, okay, what do I do next? Kasi hindi ako nakapag-aral when I was married eh. So, what do I do now? I have to come up with I have to have a career kasi I can't naman always ask help from my parents or from my mom, di ba? So, inisip ko, mahilig talaga ako mag-bake. Mahilig ako mag-bake. Sabi ko, try ko kaya mag-culinary school. Hindi ako mag-baking and pastry arts lang. Kasi para matuto rin ako magluto. Intentional diba? to. Intentional. Kasi, and also, at that time kasi, even naman ngayon, meron kaming resto bar business. Na parang naisip ko, pwede ko rin magamit dun yun. Kasi baka ma-improve ko pa yung menu nung resto bar namin. So, doon ako naisip na mag-culinary school. Pero talagang yung hilig sa luto, wala. Baking talaga. Baking talaga. As in, hindi mo ako, I love the cold kitchen. Pero pag sa parang natatakot talaga ako. Kaya nung first day rin ng school, ng classes, I guess yung instructor ko noon felt it. Kinausap ako eh. Siguro kasi ako yung pumapasok sa school na, di ba, alam mo naman ang uniform ng chef. Yeah. Di ba, yung pants maluwag. Ako, pina-alter ko yun. Pinabaston nyo? Pinaayos ko yun. Hindi, parang medyo naka-flare ng konti. Naka-flare? Fashion ng konti. Fashion. Yung gano'n. Yung pag pumasok ako sa school na gano'n, parang sabi talaga, kasi siguro naisip nila, sigurado ka bang you really want to be a chef in the kitchen? Kasi parang siguro nakiisip na parang masyado akong maarte. I don't really know. Pero pinul aside kayo just to talk na gano'n. Gusto mo ba talaga to? Oo, pinul aside talaga ako. Naloka nga ako. Kasi di ko rin alam. Pero the friends na kami ng instructor ko na yun. Maganda rin yung pinagsama namin culinary school. Kasi he was doubting that I could really finish culinary school. Kasi naisip na arte nito. Or lagi ako tumatawa. Kasi gano'n talaga ako. Like even if during culinary school, pag halimbawa may exams, mga kahit nung compre exam, yung di ba yung compre is when bago ka makapasa, ang daming bumagsak nun. Yung mga batchmates ko, nagwawala sa kusina, yung ganyan. Ako parang, tapos na wala tayong magagawa. Nakasmile na lang ako. Tama. So parang yung mga head chef na were like saying, if I'm gonna hire somebody in my restaurant, I'd hire her because she has the right attitude for it. Parang gano'n. So, doon naman, parang na-develop din nung in culinary school, na-develop yung love ko for cooking. Okay. Doon na-develop. Pero nung una talaga, sinasabi ko sa'yo, nung butchery class, ayoko talaga. Butchery? Ang saya ng butchery. Gusto mo, malalaki talaga usually gusto butchery. Masaya ang butchery. Gusto ko ang butchery. Siyempre lalaki. Siguro nga. Tapos yung kailangan nung end pa ng butchery class namin, yung kailangan mong magpatay ng manok. Sa amin hindi manok. Ano? Hito. Hito! Ako rin! Ay, diba, i-grab mo yung hito from the bucket. Grabe. Parang, Legit
Hindi madaling bagay pumatay ng hito. Promise. Hindi, kasi ang dulas. Ang dulas, tapos ang gulo, ang galaw, spiky. Spiky yung ano niya sa likod niya. Like sabi pa sa amin doon, wag kayo magpapatusok dyan kasi lalagnatin kayo. Di lalo kaming natakot. Diba? Tapos what you have to do is, Grab it tapos again firmly, tapos pupukpukin mo. Pupukpukin mo yung batok ng back of the knife. Pagkapukpuk mo na ganyan, magre-rigor mortis pa yun, hindi pa siya patay. Tapos diba? Yung rigor mortis mas malakas sa normal niyang galaw. Tapos, eto, ewan ko chef kung na-experience mo ito, pero no finifillet namin siya, habang finifillet, pumipiglas pa. Tatalsik yung kutsilyo talaga kung hindi ka, Hindi ko na naramdaman. Pero ang nakakatawa kasi sa akin, yan, nangyari rin sa akin yan. One of the final exams. Dinilagay ko kasi kukunin mo, di ba? You have to get it. Tapos salagyan mo sa lalagyan mo na meron ding ice. Nawala yung hito ko, tumalon. So I had to look for it. Sabi ko, habang nag-i-exam, asan yung hito ko? Asan yung hito? Taho na lang taho yung instructor, di ba? Nakita naman. Syempre, talagang grab kong grab. Nasa sahig. Nasa sahig. Dakma ulit. Lagay na naman doon. Hindi ko na pinakawalan. Pero alam mo, I really had fun during my culinary school days. Parang doon ko na nga yung passion for it. Although, at first talaga parang ayoko mawak ng raw meat. Yeah, yung mga ganyan. lalo isda, malansa. Tapos meron pang ginawa din dati sa amin sa farm, napapatay ng pig. Ano ba yan? Hindi ko talaga kaya yan, yung mga ganyan. O yung sa manok, yung papatayin. Gigilitan mo, Oo. Siguro I could do everything na wag mo labalik ng butchery class. Wag mo labalik ng butchery class. Doon na-develop yun. That's when I started, parang gusto ko pala to. Actually, parang naisip... Pumatay ng hayop? Hindi, luto. Ayoko pumatay ng hayop. Wala tayo bumalik doon. Okay. To be fair medyo intense yung butchery class nyo Sobra. Hito lang ang pinapatay sa amin. Hindi kasi nag-farm kami. Meron pang immersion na nag-farm kami dun sa isang bahay ng instructor namin. So lahat ng gumagraduate ng class niya, dinadala niya doon. So nagilit kayo ng Nagilit kami ng manok tapos aanuhin mo pa yung, di ba, ilulublob mo pa. Ibabaldian mo pa, Tapos pinapangalanan pa ng friend ko yung manok. Paano mo ito ba? Papatay. Doon lang nag-develop yung love ko for cooking. Okay. Gusto ko palang gawin to. Okay. It's a different ball game compared to baking because baking is precise. Lahat yun. Tapos very quiet, very calm. Sa hot kitchen, lahat magulo. Diba? Magulo. Titignan mo yung 3 bowl ng powder doon. Ano dyan yung cornstarch? Ano dyan yung harina? Baking soda. Pero alam mo. Right. Alam mo yan, di ba? So ngayon, ang ganda na story actually. Nakakatawa. Tapos naging celebrity chef ka. Ngayon, ang tanong ko, meron ka bang mga memorable moments nung nasa TV ka na? Marami. Maraming memorable. Ano ba klaseng memorable to? Memorable na fun o memorable na nakakahiya? Lahat. Marami. Especially with Katok kasi we were really friends. We're really friends there. Parang we really bonded as friends. Nice. So, marami yan. Like, mag-out of town kami. Tapos, yung biglang may nawawala. Asan yung si ganito? Meron palang kadate na iba. Yung mga hindi, meron ganun. Or yung tipong may mga guests na hindi masyadong pleasing. Yung mga ganun. May mga nakakaaway yung mga kasama ko. Never naman ako. Never ako kasi sabi ko, I try to be pleasant all the time. Yung mga ganun. Or when I started naman with the other show, marami din yun. Kasi yun, nung Katok kasi, the responsibility of the whole show didn't just lie on me. 6 kami maghahati-hati. But when I shifted to the show na yung akin lang, doon mas marami kasi yung pressure mas malaki because all eyes were on me. Walang sasalo. It was just me. So, mas maraming kapalpakan doon. Okay. Maraming kapalpakan. So, doon sa time mo sa Katok, no? Ano yung pinaka masasabi mong meron tayong ganito lagi? Isang moment na nakakahiya na minsan pumapasok pa rin sa isip mo. Na parang, mali yung ginawa ko. Mali yung sinabi ko. Meron bang ganon? Wala ako. Wala. Ang galing I don't think so. Hindi ka nagdodwell sa mga ganong bagay. Parang wala akong naisip na mali kong naggawa o nasabi. Okay, sige. Parang wala Sige. Itanungin natin sa mga kasama ko, meron ba? Sa tingin nyo? Sa akin parang wala. Okay. Isang moment habang nagsushoot kayo na, kasi usually parang clinical yan Like, pare-pares na yung ginagawa nila, iba lang yung dish Yeah. Pinaka-unexpected na nangyari. Unexpected na nangyari during Katok? So kapag wala, ibig sabihin, maganda yung planning, maganda pre-prod. Oo, wala wala. Bang, halimbawa, nasa gitna ng shoot, biglang walang LPG. Wala naman, parang wala naman. Okay. Wala naman kaming, or hindi ko lang alam kasi siguro nandun, baka iba yung nakasalang. Parang gano'n. Parang wala naman ako naisip na gano'n, wala naman. Sa bagay, no? Naisip ko lang din. Meron din pala, pala namin, may time na parang pinahuli ko rin ng hito, yung guest. Oo. I think, if I remember it correctly si Diana Zubiri
and Francine Prieto pa that time. Pinahuli ko. Pinahuli ko sila ng hito. Nahuli ba nila? Nahuli, pero sigaw din sila ng sigaw. Imagine mo naman, kung ikaw nga na culinary student na nahihirapan ka Chef, ako nga sigaw ng sigaw eh. Nakakatakot talaga. So, alam mo, pwede natin gawin content yan. Pwede natin hito. Ayun, hito. Three ways. Tapos, para may nahuli. Hindi siya madali talaga, pre. Oh, yung hindi. kwento namin, totoo yun. Like, madulas slimy siya. kasi siya. Slimy siya, tapos nakakatakot kasi spiky talaga. Tapos pag nalagay mo siya sa chopping board, gagalaw siya ng gagalaw. Pre, gagalaw talaga. Eh, dako, yung hito na yan. Ayun, pinagawa ko sa kanila, if I remember correctly. Nahuli naman nila. Nahuli na, pero parang it was really a fun shoot. Kasi nga, can you imagine sexy women Nanguhuli ng hito. Di ba, nag-guest lang sila, pahuli mo pa ng hito. Hindi nila alam. Oh, yun ang mas maganda. Usually naman kasi when you get there, doon lang sasabihin sa'yo what you're gonna do. Talaga. Pero tatanungin pa rin, okay ba sa'yo manghuli ng hito? Tatanungin na naman. Game naman sila. Which is nice kasi game sila. Tama. Diba? After ng Katok, ano yung ginawa? How long muna tumakbo yun? Katok aired from, it started 2005 until, I think it's stop mo around 2009. Okay. 2009, oo. Pero prior to it ending, I got offered a solo cooking segment na. And that is? And that is Quickfire. Quickfire. So parang 2008, it was offered to me. Ikwento natin sa kanila kung ano yung Quickfire sa mga hindi Nakaabot. familiar. Ang Quickfire. Kakaiba kasi ito eh. Medyo kakaiba siya. Nung time na yun, yun yung parang, something new. Kasi ngayon, sanay na tayo sa mga short videos. Pero that time, the 10-minuter spot was really fast. Diba? So, bilis nun. Bilis nun. Nung time na yun, 10 minutes. 10 minutes. So it was offered, yung Quickfire is, ang sabi ang tagline nga doon, your 10-minute kitchen wonders. So talaga everything. Pero ano naman ang premise ng show na yun, na parang you can cook everything in 10 minutes, excluding prep time Excluding naman. prep. Excluding prep time. Pero yun, it was offered to me in 2008. 2008. Pinuntahan ako, kinausap ako ng program manager na parang, we're planning this show, we're planning to get this, so willing ka ba to give up Katok for this. Pero may mga may pros and cons. With this one, you're just gonna be the solo chef. Mas mabigat. Saka pero mas maganda exposure if you think about it. Pero it doesn't mean that it will last long. Kasi Katok noon was running for years na. So parang pag hindi siya nag-work, after one season, wala na. So gano'n. Parang may gano'n lang siya. So I had to think about it lang naman overnight. That was this. Ang bilis mag-decide, Okay, kasi syempre, one night lang. Tinutulugan lang. Tapos I consulted rin my family. Sabi kong, tinanong ko sila, what do you think? Pero yun, I came to a decision nga na, yes, Katok has been running for years. Pagka ito tinanggap ko, pag hindi to hindi to kumlik, 1 season lang ako, 3 months lang, which is just 3 months. Tama. So, pero naisip, ang ko rin naman doon was like, sayang naman yung opportunity na binibigay. So I guess parang the network believed in me na para bigyan ka ng solo spot. Tama. That's why sabi ko, sige, I'll do it. I'll do my best. If it doesn't work out after a season, edi okay. At least I did it, diba? Tulungan mo kung ma-refresh yung memory ko. Kasi I remember na ang bilis na nga lang, 10 minutes lang 10 minutes lang. Tapos every day. Tapos, once a day to. 3 times a day. Yun eh. Sabi ko nga, para siyang commercial eh. Yes. Para siyang commercial din na para sa gitna ng, hindi ko maalala yung time slot. Pero, habang nanonood ka ng TV, eto back then, lahat ng tao nanonood ba talaga ng TV. Lagi nagpi-play sa sala yan. So, talagang alam namin yung mga ganyang bagay. So, naalala mo pa yung mga time slot ng tatlo? I think one was before the news, which was 11:50. And then before the night news, which was 6:50 rin. Tapos another one at 9 or 8:50 at night. So 3 times. 3 times Kaya siya. ko rin siya tinanggap. Sabi, okay lang, 10 minutes. Tapos 3 times sa makikita sa TV. Exactly. Yun din. Ang ganda na exposure. Hindi kasi, ang mga tao, ibang-iba tao ang nanonood sa iba't ibang time slot. That's right. So, nakaka-capture mo lahat That's yun. right. Yun yung talagang napakagandang bagay doon. That's why everyday. Yeah. Everyday na pinapakita. Kaya it was also, sabi ko, okay lang. Kung halimbawa, if it doesn't last, at least in 3 months, makikita ko na araw-araw. Diba? 3 times in a day. Okay din. Malaki ang idadagdag sa brand value nun. That's right. Tapos, talagang wala siyang katulad. Sa totoo lang, wala siyang katulad yung format, ha? Ang weird na parang biglang may nagluluto. Ano to? Okay. Tapos mamaya, nandiyan na naman. O sa gabi, right. nandito ulit. Kaya parang pakiramdam mo commercial siya. That's right. Pero panonoorin mo siya. Kasi it's not a commercial. It's a show. Yes. Ang galing nun. Sobrang galing. Insert lang siya. Tapos parang, eto meron siyang weird na feeling in a good way. Weird siya na parang, ang dating
nakiki-ere lang sa'yo yung ibang palabas. Talaga ba? Ganun yung pakiramdam ko din kasi parang, mamaya-maya, eto meron na naman to. May ganun siyang feeling in a good way. At ang taas na exposure nun, for sure. Oo, nung time na yun, really, it was For very sure. good for me na kakatuwa. So, yung Quickfire, gaano katagal siya nag-run? Until 2012. So, 4 years din. 4 years din, di ba? Ang galing. Na everyday Na everyday. Yun. Kung etong Katok, ang shoot nun was every Saturday? Every weekend? Basta Once a week? once a week. Once a I week. forget. Eto, gaano kabigat naman to? Paano sinushoot tong... Twice siya sinushoot. Basta twice a week kami magsushoot. Pero 8 episodes a day. 8 episodes a day? 8 and 9. Parang 8 and 9. So that's 2.5 to 3 days worth of content. Pero kasi nire-replay. Nire-replay siya. Because not everyone gets to watch it naman. So, di ba? Parang meron kaming set na ito lang yung gagawin natin for this season. I don't really remember the number na. But since it's everyday naman, paiikutin yon. Like, kung halimbawa pinalabas ngayon yan, mapapalabas pa rin yan next time. Kasi hindi naman lahat yan mapapanood Ganon. Kasi sobrang paguran naman kung grabe. Oo naman. Pero actually, kahit na gano'n, na-replay, paguran talaga pag taping kasi... Dire-diretso. Tsaka iba kasi, you tape also, like, you shoot how many episodes, diba? Yeah. Tapos, 7 to 10 episodes a day ng short form. Ng short form. Pero kasi kami nun, although it's a 10-minute show, we don't shoot it as a 10-minute. Yeah. It's like a full episode. Kasi mag-i-edits di ba? Para lalo na pag may bisita kami, kakausapin ka, yung mga ganung mga question and answer, di ba? So makakapagod talaga. Of course, hindi siya ganun kadali. Tsaka, di hamak naman na mas mabigat ang shoot sa TV kaysa sa vlogs. Kasi dun parang yung pressure, I guess it's different. Yeah. Kasi nga network. Tama. Network. Unlike with the vlogs na ikaw yung boss. Yeah. It's my time. I dictate it. This is how it's gonna be. Pag wala upload, wala. Diba? Wala gawa. Pag pagod ako, wala. Pero hindi pwede consistency. Diba? hindi nawawala yung bagay na yun. Pero nagkaroon ako ng konting exposure sa TV. So nagets ko na ng konti. Yeah. Pero mahirap siya. Mahirap talaga siya. I can say compared dito sa ginagawa namin. Hindi ko alam kung dahil ba... Dito kasi walang direction That's right. Wala. At saka ikaw yung boss. Diba? Like, pag pangit, akin yan. Doon, di pwede pangit, di pwede mabagal. Bawal mali yung pronunciation mo. Mga ganung bagay. Yes. Tsaka, ano pa yan? Kasi nga, di ba, miss ko may brands, ko may guests. Yes, diba? Tama. Mahirap din kasi like with me, parang sabi ko, buti sana ako magluluto ka lang tapos yung 10-minute, di ba, papalabas. Kailangan wala akong dead air. Of course. Kailangan wala akong dead air. So imagine mo, may kausap ka, nagluluto ka, tapos hindi naman nga siya 10 minutes lang. So 8 episodes ang sinushoot mo na tuloy-tuloy na salitahan ng salita. So by the time na, alam mo na pag napapanood rin ng mga friends ko yun, alam na nila, ito last taping na to nito, malabang. Yung pagod na yung mata ko. It wasn't easy. Ano din talaga, kailangan mentally prepared ka for it. Of course. Kasi bukod pa dun sa kailangan masarap niluluto mo, kailangan magaling pag-host mo, kailangan maganda yung delivery mo, kailangan maganda ka rin. Kahit ang pagod na pagod ka, kailangan maganda ka, diba? Isa pa rin yun. Bisa kita sa mata yun diba? Kita sa mata. Tsaka sa TV, bawal to. Ang alin? Yun. Bawal yung mahabang post na gano'n. Pero makakalusot yun dito. Mas may freedom talaga sa gantong format, diba? Iba talaga. So, ngayon, natapos yung show. Yes. Tapos yung show. Anong ginawa nyo after? This is 2012. 2012. Pag ginagawa ko ng 2012, nag-Dota ata ako ginagawa. I went to I worked naman as a part-time instructor in CCA. So they would get me for events. Okay. Pero I was also doing brand works na rin kasi. So I was doing cooking demos na rin for different brands. Okay. Pero I also, nung after nun, kinuha ko ng CCA. They were trying to get me as an instructor, pero kasi parang iba kasi pagka-academe Parang, ewan ko, hindi ako pang academe feeling ko. So as a part-time instructor ako pumayag. Yung mga pag may events, pag may mga roadshows. Hindi kayo nag-professor na chef, hindi? Ilang beses akong pero parang hindi ko rin siya sineryo. Yun lang I guess kasi like, sabi ko nga sa'yo, pag may opportunity, I would try it. Pero meron din ako mga opportunities na hindi ko, like yan, I don't feel that I'm for the academe. Bakit? Mag-aaral pa ako ulit, aralin ko pa yun. Parang, I really
don't know. Or it's really siguro dahil nasanay ako na having my own schedule. Na gano'n, pagpapasok talaga ang culinary school, magtuturo. Tama. Kasi parang ako naman, I really love teaching in my own way. Like yung kahit naman yung ginagawa ko yung cooking show noon, I feel I was able to reach out to a lot of people. Yeah, nagtuturo ka nun. Nakaturo na rin. Although not as a professional chef, pero marami na rin naman ako na-impart na lessons for other people. Yes. Parang ganun yung hindi yung classroom setting. Yeah, oo. Looking back, iniisip ko nga rin, ba't ka nga hindi ginawa? But I guess it's really not for me. Okay. It's really not Gets for me. ko yan kasi parang every now and then may mga nagme-message sa akin na magturo daw ako sa isang culinary school o magtayo daw ako ng isang culinary school. Sabi ko, hindi siya para sa akin. Alam mo diba? Alam you mo would know eh. Okay ako sa mga short courses. Siguro pero yung tipong talagang formal. Parang hindi ko na well, my husband would ask me about it. Sana bakit hindi mo ginawa? Because thinking now, sana nga Pero since hindi ko siya ginawa, ibig sabihin it's really not for me. Kasi wala rin akong passion for it now eh. If I think about it, hindi ko siya regret eh. Tama, diba? Tama, it's not a regret. Is it the structure? I guess so. Ewan ko, mag-share tayo ng sentiment dito. Pero ang bawat kusinero, innately generous. Naniniwala ako dyan. The fact na you get pleasure from giving pleasure, generous yung bagay na yun. At wala rin ako masyadong nakikita na totoong kusinero na maramot. Maramot sa info. Maramot sa idea. Lahat gusto nating i-share. Yes. Like, halimbawa na lang, wala namang point na itago ko tong itong recipe na to, di ba? Ibibigay ko to. Gatekeep mo. Dadalhin ko to sa langit. At saka sa totoo lang, even if you give your recipe, the other person will always have a different way of executing it. Di ba? Yes. Nasa pa rin yan eh. Even if they follow your recipe, pero may execution eh, or merong iba eh, na So, it's just a guideline. Na yung mga ibang, di ko rin nagigits yan eh. Although yung mga natanong ko naman na ganyan, hindi rin kusinero. Yung mga lang to, mga hobbies na parang, bigay. Kasi, yung cookie recipe ko. Yung mga, bigay. Parang, okay, sige. Okay. Pero mo talaga eh. Kasi nga, even if you give the recipe, kung halimbawa man, it's something na talagang sa kanununuan nyo pa, hindi pa rin naman talaga eh. Kasi nga, it's the way that you execute it, yung heart na nandun din sa recipe, iba rin eh. That's how I see it. Naniniwala rin ako yan. Like, kumuha ka ng 10 cookbook, umili ka ng 10 recipe, ibigay mo sa 10 magkakaibang tao, makakuha ka ng 10 magkakaibang dish. Totoo. Iba-ibang lasa pa rin yan. Iba-ibang lasa pa rin yan. Iba-ibang execution. Kahit to the dot, to the last gram, to the last ml, yung measurements. Pagkakaiba. Iba-iba pa rin talaga yan. And that is why ako personally, hindi ako nag-share na strict measurements sa vlog kasi there's no point. Hindi pointless siya para sa akin. Pero nothing against dun sa mga ibang content creator na nagbibigay ng exact recipes. May cookbook ako, may exact measurements din doon. Hindi pwedeng mga ganito, paano may nalagay sa cookbook? Mga ganito karaming patis. Hindi pwede yun eh. Hindi pwede yung bagay na yun. It works naman for your audience eh. I guess yung audience mo rin na nakaka-appreciate sa'yo. Ganun din siguro yung approach with cooking. Diba? Yeah. So, eto na. Nung panahon ba na talagang dire-diretso sa TV, kamusta ang buhay mo sa labas? Crush ka nga ng tropa ko eh. Oo nga. Okay naman. I enjoyed that. Nung nag-start kasi yung Katuk, medyo may recognition na. But when Quickfire started, doon lalo. Kasi nga everyday. Yes. Everyday yun na nakakatuwa. Na parang kakain kami ng mga anak ko sa labas. I had 2 kids already that time eh. I was a single mom. Kakain kami ng anak ko sa labas. Meron ng lalapit, magpapapicture, yung mga ganon. So nakakatuwa. It was really heartwarming for me. Yeah. Marami na talaga nakaka-recognize. So, masaya. I think at one point in time, I let it get into my head also. Because I was younger. Parang wala na, talaga, kilala ka. Pero, it happens. Yeah, it happens. So, pero at least balik mo lang ulit sa lupa. Yes. Conscious effort yun eh. Kailangan mo balik sa lupa. Kasi hindi ka naman, alam mo yun. Like, tayo? At saka pero it's also double-edged kasi it could work for you, it could work against you. Kasi makikilala ka nga. Pero mas kailangan mo maging maayos na tao kasi you'll be criticized or you'll be appreciated. Tama. Mahirap din yung feeling na paglabas mo, feeling mo lahat ng tao nakatingin sa'yo. Pero in a way, yan yung yan yung parang shield mo na parang, okay, kailangan maayos tayo. Maayos ka lagi. Lagi may nakatingin. Kailangan hindi ako mukhang dugyot. Kahit eto na yung sagad, wala na. Eto na talaga yun, di ba? Sagad na talaga to. Pero ngayon, di pinag-usapan natin yung mga shows mo. Dabble into business ka ba?
Yeah, I did rin naman. Meron din ako mga business. Mga food business din. Food businesses. Oo. Even when I was doing Katok, I did a resto bar din noon in Malate. Kasi usok-usok pa yung Malate crowd nung time na yun. I had that. Tapos meron din ako maliit na another food business somewhere in San Mateo, Rizal din. Meron din, pero hindi siya nag-success masyado. Oo. Mahirap kasi. Mahirap ang business Mahirap. So actually, gustong-gusto kong pag-usapan yung business na yan. Sinasabi ng mga tao na, uy, ang sarap magluto. Magtayo ka kaya ng restaurant? Of course. Or yung tatanong, si chef, may restaurant ka, chef. Saan ang restaurant mo? That's always a question, yes. yeah. Ang hirap i-explain sa tao na hindi siya ganun kadali. Kasi it doesn't necessarily mean that if you graduate from culinary school and you become a chef, the restaurant. A lot of my friends went to different fields. Like, yung isa nasa academe, nagtuturo ng parang head dean na siya ng HRM. May mga ganon. Meron din naman akong mga catering. Yeah. Catering, may ganon, di ba? Tama. So, hindi naman natin, meron namang wala talaga totally out of the culinary world yung kanilang mga career. So, it doesn't really, saka meron ka need na para dun ka. Restaurateur ka. Pwede rin naman na nagtatrabaho ka. Tama. As a chef. Oh, or yeah, another one who owns the business. Yes, diba? tama. Yung ganon. Meron nga ako na-encounter one time sa isang production. Sabi niya sa akin, hi chef, parehas tayo ng alma mater. Ay, gano'n. Tapos, alam mo trabaho niya? Food stylist. Ay, yan. Isa pa to. Isang career path pa to. Kasi di ba, sa mga commercials, ang laki rin ng bayad dyan. Ay, oo. Ang laki ng bayad dyan. Pag yan ang trabaho mo, captured market yan. Lagi ka may trabaho. Totoo. Hindi ka Kasi ilan lang din eh. Oo, ilan lang. Pero you just have to know ano ka ba? Which one? Diba? Yun nga, may mga nag-instructor, meron, yun, I ended up on TV, may mga ganon. Ako, content creator. Ang daming pwedeng gawin talaga. That's right. Now, kasi I also do content. Meron din akong gumagawa now that na wala na ako on TV, I do content rin naman. Yes, oo. I do content. Pero, andiyan na social media, utilize natin, di ba? That's right. Saka kasi nga, well, it's somehow easier to penetrate the market. Pero yung standing mo lang talaga, like with sobrang bilib ako, parang grabe na followers talaga, Hindi naman din siya ganun kasi you have to make yourself stand out above the noise. Yes. Because it's too noisy already. Ang dami. Lahat ng tao may cellphone ay kalaban mo. Totoo yun. Kasi nga lahat ngayon mag-vlog, talaga kahit nga nag-vlog na diba? Kumakain lang, nag-vlog na, okay. Ganun. Kasi, for example, sa social media, we're competing for the limited time na ini-spend nila sa harap ng cellphone o sa harap ng computer. So kung meron ka lang, tayo mga Pilipino, lahat nakadukdok sa cellphone. So mas paano ng konti? Kung nakadukdok yan ng 6 hours sa cellphone, hingi ka lang sa kanila ng like 90 seconds per day. That's right. Diba? Hihingin mo sa kanila yun eh. Competitive talaga. Very competitive. So you have to cut through the noise talaga. Pinaka-interesado kasi ako, chef, sa pag-ooperate ng business. Nag-operate na rin kasi ako ng ilang businesses. May kinalaman sa food at walang kinalaman sa food. Nag-head chef na rin ako ng restaurant. Kanina off cam nag-uusap tayo. Hindi siya madali. That's right. Hindi talaga siya madali. Sobrang challenging na minsan akala mo imposible na parang everyday you're just winging it, getting by. Alam mo, ganun yung feeling eh. And then kasi, sobrang bata ako, wala akong wisdom. That's right. Wala akong wisdom. Kasi imagine siguro baka straight ka pa from culinary school niyan or konting experience pa lang. Nagtrabaho ko konti, nag-business ng iba, tapos biglang saba ka head chef. Hindi naman yun. Tapos malaki pa yata yung restaurant, di ba? Oo, malaki-laki yung restaurant. So mahirap talaga siya. Pero that's one thing that I regret, not pursuing working in a restaurant or in a hotel. Kasi I was asked to be the head chef pa of this Spanish restaurant. Yung mga hindi ko tinuloy, yun ang regret ko siguro. Hindi teaching. I regret it not because gusto ko mag-employ, but I would have wanted the experience. Yes, iba siya. Iba kasi. Parang I feel that I would have learned a lot from it, from the business owners. Para when I put up my own, it would have been easier. Yung hindi ka, parang medyo dun pa lang, hindi mo pera yung gumagana. Meron ka ng tuition fee. Diba? It's not your investment, pero may matututunan ka. Gusto ko lang i-share yung konting natutunan ko. Pinaka-importanting bagay sa pag-restaurant talaga, I know, mag-a-agree ka. Actually, hindi lang restaurant. Any food business. Actually, hindi rin sa food business. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo ay consistency. That's right. Consistency, lalo sa pagkain. Like tulad nga sinabi ko kanina, hindi pwede sisilipin ng customer, sila yung naka-duty ngayon kasi
ay, okay, kakain ako sa Richard yung nagluluto. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwede. Kailangan kahit sino yung nagluluto, pare-parehas yung ng lasa. lasa. Kaso That's the right. problem lies within dun sa una sa training mo. Sa kusinero. Sabi nga nila, ang chef, hindi naman na yan, well, nagluluto ka pa rin dapat, pero Tagamando ka. tagamando ka, pero higit Head. doon, nagtitrain ka. That's right. You train the people under you. O kailangan mo ipasa lahat ng alam mo sa kanila na para kahit wala ka doon, magagawa nila. That's right. Ako naniniwala ako, doon nasusukat ang husay mo bilang isang Leader. chef. Isang leader, yeah. Kapag naipasa mo lahat ng skills mo at kayang mag-operate ng business nang wala ka. That's right. Oo. Para sa akin, doon talaga siya nasusukat. Tapos, kaso, isang problema dyan, paano kung maturuan mo sila? Tapos, yung product mo inconsistent. Oo. Bawang nga, nag-iiba ng lasa eh. Totoo. Sibuyas nga, nag-iiba ng lasa eh. Di ba? Totoo. Like, eto kapag December, halimbawa, naalala mo dati, yung parang pumalo yung presyo ng sibuyas. Grabe. Ang mahal-mahal ng sibuyas. Walang makapag-distect. Oo, wala. Ang Walang mahal, mas makapag-sisig. mahal pa sa karne. Mas mahal pa sa karne. Pasaway nga yun, di ba? Hindi yan hindi siya outlier, nangyayari talaga Oo, yan. totoo. Baka hindi nyo lang napapansin, pero kahit ang halimbawa, kalamansi, nagbabago ng That's presyo yan. right, oo. Tapos, paano yung naka-Excel mong costing? Nagbabago rin yan. babaguhin. Oo. Paano pag nakaprint na yung presyo mo sa menu? Ano ngayon ang gagawin mo? That's right. Ang daming challenges eh. That's right. Minsan tatangkihin mo na lang talaga yung nagpalit ka ng supplier, yung pork niya, hindi ganyan, hindi ganito. Ngayon, ito isa natutunan ko, chef eh. You let go of what you can, you control what you can. Oo, that's hindi right. lahat kokontrolin mo. Di ba? Imposible eh. Imposible. So, Imposible kailangan talaga. marunong ka na rin mag-forecast. Kung ano bang pwede kong gawin dito, halimbawa for restaurant, ano bang pwede kong gawin dito kahit na magbago-bago pa yung price sa market, hindi naman siya ma-affect. Yung mga ganon. Yung parang hindi mo naman magagawa yung totally, pero alin ba doon? Yung mga ganon. Tama. At hindi lang ito nag-a-apply sa restaurant, ha? Marami akong kakilala yung mga food trade businesses. Yeah, I also have that. Yan, I have that also. Tsaka meron Catering, yeah. karinderya, Yes. lahat. Gusto mo, food cart ka ng takoyaki? Yeah, Nag-a-apply din yan. That's Nag-a-apply right, lahat. oo. Sa lahat talaga ng bagay. Tapos minsan kapag pabago-bago yung say lasa. Lalo na pabago-bago yung presyo. Hindi natutuwa customers natin eh. Natural. Parang isipin nila, bakit iba na yung lasa? Meron akong favorite na restaurants na ang pinaka-paborito kong aspeto ng pagkain nila ay kahit saan branch ka magpunta, pare-parehas yung lasa. Ayoko nung, masarap sa Sa gitong branch. Sa SM North, masarap yung ganyan. Pero sa, halimbawa, kung ano mang mall, SM Mega Mall, hindi masarap. Ayoko nun. Hindi dapat ganun, di ba? So, pagka ganun kasi, may certain expectations yung tao na nandun na, pagpasok sa restaurant, tapos hindi nila may meet. Mawawalan ka ng customers talaga. That's right. There's a fine line eh. Alam mo, you have to be smart about it. Yun nga. Kailangan mong maghanap ng certain products na consistent yung lasa, consistent yung price, makakapag-deliver na maganda experience sa customers mo, and especially sa'yo rin bilang business owner. Hindi kasi pwedeng ikaw bilang business owner, ayaw mong magnegosyo. Hindi pwede yun yung pagod na pagod ka sa ginagawa mo. Hindi pwede yung kailangan masaya ka sa ginagawa mo. Nag-reflect sa product mo yan eh. Diba? Everything naman talaga that you do, di ba? Yan. Kaya, pag hindi mo gusto, talagang hindi parang talaga. output mo. You have to be passionate about it also. You can increase the price, you can reduce the portion. Pero before doing any of that, kailangan to begin with, maghahanap ka ng something na consistent. That's right. Why marerecommend ko itong Norsure Lasam. Sure na makakatulong to, punong-puno ng aroma at taste. Makakatulong talaga to sa lahat ng klaseng business owners. Malaki ka man, mababa ka man, nagsisimula ka pa. Makakatulong talaga sa inyan. Tsaka, sinabi ko na kanina, etong bagay na to, ginagamit ko na talaga yan noon pa. Again, ang brand niya dati ay Rostip. Baka nakita mo na yung Rostip sa grocery, tapos hindi ka sure kung ano yun. Kasi hindi parang ano ba yung Rostip? Ano ba yung Rostip? Hindi ko alam kung ano yung Rostip. Pero basically, ito ay isang produkto na siguro, to put it in its simplest term, pwede mo siyang ilagay sa kahit anong produkto. Yun nga, kahit na anong meat. Pwede rin sa vegetable. Tama ba? Tama yun. Diba? Pwede. Oo. Share ko lang Ako gumagamit ako ng Nor Chicken Powder. Sinatanong naman tao, Nino Ray, ba't ka naglalagay ng chicken powder sa pork? Halimbawa, may ganun silang mentality. Tapos parang hirap ipaliwanag. Ito, wala nang nakadrawing na manok. Legit. Pwede mong ilagay. Mayroon, magluto ka ng nilaga. Lagay mo sa sabaw. Meron siyang binibigay na familiar flavors na alam na natin eh.
Pero at the same time, eto kasing produkto to, meron siyang harmony in such a way na hindi mo malalasahan yung individual ingredients. Yeah. Ganun eh. Parang ini-elevate niya yung taste, diba? Kapag harmonious Kapag harmonious, parang orchestra yan. Di mo naman na-determine ano na yung mga instrumento. That's isang right. tunog na lang isang siya. Tunog na lang. Oo, na maganda pakinggan. Na maganda pakinggan. Ito, isang ano na lang lasa. Talagang balance lahat. Exactly. Like, no joke. Asarap ito sa pritong itlog lang. Nalagay mo lang. No joke. Lagay ko kanina. Walang halong biro. Walang halong biro. It's something na hindi irereklamo ng lola mo. Alam mo, lagi ko sinasabi, hindi irereklamo ng lola mo kasi medyo mahirap magpakain ng lola. Hindi, traditional. Traditional sila eh. And kapag merong bagay na hindi familiar sa kanila, medyo, Ano yan? O, ba't ka? Gusto mo bad tripin lola mo? Maglagay ka ng cumin sa kahit anong luto. lagyan mo ng cumin yan. O kaya, alimbawa, padilawin mo, lagyan mo ng turmeric yung mga hindi dapat madilaw. Yan. Mga bad trip lola mo yan. Pero hindi naman to bad tripping your lola 101. Ito ay para sa mga kaibigan natin na meron at nagbabalak magtayo ng business. Nakakatuwa kasi yung mga insights na nakuha ko sa inyo. Kasi hindi to naniniwala ako na yung mga say, tips na nanggaling sa isang industriya, doon mo lang may apply. Hindi, titingnan mo siya broadly. That's right. Titingnan mo talaga siya. And one thing na like ko sinasabi, pag may nagtatanong sa akin, Ninuray, paano bang magkaroon ng followers sa social media? Sabi ko, hindi ko alam. Isa lang ang bagay na alam kong ginawa ko, and that is to be consistent. Yun lang talaga. And paano mo gagawin yung consistency? Ako bilang content creator, kailangan mong mag-set ng schedule kahit di na susunod, pipilitin mo talaga. Galing. Minsan magsasacrifice ka talaga ng mga bagay-bagay. Kapag hindi talaga kaya, tatanggapin mo na lang paminsan-minsan pero as much as you can, stay consistent. Translate natin sa food business. Yeah. Consistent products, consistent pricing, pinambili mo na ingredients ay consistent, yung nilalabas mong pagkain ay consistent din. Yeah. Kahit sandaan pa yung branches mo. That's right. Diba? Oo. Totoo Siyempre, yan. proper training din. Napakahalaga niyang bagay na yan, diba? So, hindi ko alam kung meron pa akong masasabing iba. Kasi minsan na-expect sa atin baka may magic bullet tayo sa mga problema nila may ganun Natatanong ka na ba ng mga ganun? Oo. Lalo na ikaw, dahil followers, I'm sure that you get a lot of questions. Even when putting up a restaurant, siguro marami din. Yeah. Wala naman akong restaurant. For the record, wala akong balak anytime soon. Lilinawin ko stressful kasi siya. Stressful. It's really stressful. But if you love the stress, then go. Pero you know what? Share ko lang din. Hindi ako magtatayo ng restaurant. Pero kung magninegosyo ako ng food-related, it would be catering. Really? You like catering, Mar? Yes, kasi ang background ko ay banquet kitchen. So panramihan talaga. Pangramihan talaga. Yun ang background ko talaga. So I feel like doon ko may exercise yung mga nalaman ko early on my career. Diba? Gusto ko lang din i-share na sige, kailangan nating maging consistent. Pero pag sinabing consistent, hindi yan, pag 1 tablespoon lang, 1 tablespoon lang. Hindi ganon Hindi ganon. Consistent sa output. Yes, that's right. Consistency sa nilalabas mong produkto. Yun ang pinakamahalaga. Hindi sa ipinapasok mo. That's right. Kundi sa nilalabas. Pero kapag consistent yung pinapasok mo, dapat consistent din ang output. Consistent din ang lalabas. Tama. Chef, maraming salamat. Maraming salamat din, Ninong. I enjoyed my time with you. Ang kwentuhan at ang ating pagluluto. Tama. Alam mo, masarap ding makipagkwentuhan sa tao na nasa ibang field. Alam mo yun? O nanggaling sa ibang field kasi may matututunan ka talaga. Sobrang, ang dami kong natutunan. Dami kong natutunan sa'yo. For being a social media content creator. Thank you. Ang galing ng Tsaka nakakatuwa yung napagkwentuhan natin yung beginnings mo. Na-inspire ako doon. Salamat po. Maraming salamat po. And maraming salamat din kasi napakasarap nung niluto nyong pakisabi nga, chef, ang haba kasi. Stir-fried spicy beef Thai basil. Tama, pati ako nakalimutan ko. Sayang Thai tinta basil. niyan kapag pinrint mo sa menu yan. Pag pinatato mo yan, masakit. Ang haba niyan. Pero maraming salamat. Ang sarap niya. Again, thank you for appreciating. Gusto ko yan. Every time I cook, pag na-appreciate yung naluto ko, yun yung reward. That's the reward. Ay, hindi bola to Hindi bola. Natikman ng mga tao dito. Simon, hindi na hinugasan. No. Thank you. Dinilaan ang plato. Sana dito yung last, diba? Luto pa tayo ulit. Hindi. Tayo naman ang pupunta kami. Ba't hindi? Manggulo Welcome.
tayo dun. Nako, welcome. Paingayin niyo yung aking lugar. Gigibay namin yung bahay nyo. Kaya mga inaanak, nakita nyo naman, ginamit namin ng bagong-bagong Norsure Lasap na hindi naman talaga bago. Matagal na siya sa produkto, hindi yan experimental ha. Noon pa yan nandyan, kaya kung di nyo alam kung ano yung roast tip dati, eto na siya ngayon. Try nyo, promise, matagal ko na siyang ginagamit. Masarap talaga siya. And kami ni Chef Rosebud, kami ay Team Sure Lasap na, di ba? Yes. Promise talagang mabibigyan ka ng consistency, mabibigyan ka ng, siguro, pwede ko ba sabihin na cheat code Yun na sa nga, pagluluto? pwede. Di ba? Pag galimbawa, alam mo na yan talaga yung kailangan mo. Oo. Kahit anong bagay, kayang pasarapin ng North Shore Lasap. Chef, bago tayo magpaalam mo nandito, baka meron kang gusto i-promote. May concert ka ba? Ganyan? Yung concert ko, in the works pa yun. Yun. Wait lang muna tayo sa concert. VIP tickets, ha? Sus ko. Ilan ba kayo? Anyway, sa mga followers mo, please follow me also on my social media account. Instagram, Facebook, YouTube, and also on TikTok, Chef Mom Rosebud Benitez. At saka magkakaroon ako ng restaurant this September, so I'm hoping that I could invite you. Oh, ha? sige. Yung inyong team. Sige. Ilan ba kayo? Kasama. Di ba ako lang? Di syempre kasama sila. And again, mga inaanak, para mas consistent ang inyong dishes, pasok sa budget, consistent ang budget, di ba? Yes. Mahalagang yan. North Shore Lasap. I-level up ang lasap with North Shore Lasap. Chef, may pag-uusapan pa tayo dito. Okay. Let's Let's tara go. dito. Maraming salamat. Maraming salamat din. Marami kaming order. Dating namin sa restaurant. Talaga naman. Babalot ko lahat. Actually, naisip ko nga, kasama pala sila lahat. Ano? Oo. Delikado. Okay lang.